Ayan, good morning. Naririnig nyo ang mga ibon ay humuhuni sa labas. So ang aking asawa ay tulog pa at si Apollo ay humihilig sa tabi ko. Ayan, at nakikita nyo naman, work tayo dito. It's Saturday and we're a few days away. Konting-konti na lang, Pasko na. Ayan. So ano ba ang mga Christmas preparations na ginagawa din? Sige ba? Ito naman palagi yung mga typical or mga usual na ginagawa sa Christmas. Siguro ganitong araw, namimili na lahat ng mga groceries, pang Noche Buena, mga last minute shopping sa regalo. So, sisiksika ng lahat sa mga mall, mga department stores, mga family. Siyempre, it's Saturday at makikisiksik din tayo. Kung ano yung mga pwede natin bilhin for our Noche Buena. So, bali yung plano namin this Sunday, tomorrow, at sa Monday, kasi 24 sa Sunday, Christmas Eve, tapos sa Saturday, so Monday, ay Christmas. So, syempre, hindi mawawala ang simba. So, magsisimba ng Sunday afternoon. Hopefully, morning on that day, makakapagpamili na kami ng mga bagay-bagay sa Pasko. Konting food, baka may bibilhin din kami mga regalo. So, I'm just doing my last minute work. Tapos, siguro, ang plan natin for today, maglilinis muna tayo ng bahay. Samahan niyo ako maglinis. Okay? So, we will go on with our day today. Tapusin ko na itong work ko. Ayan. Babalikan ko. Samsung nga, Nazareth na nga. Hindi naman talaga lang. Pero alam mo na, pero kasi mga pag-aaral lately, di ba alam mo yung sa coming of the Holy Spirit, na nagsalita sila ng iba't ibang languages. Yun din yung sinasabi ni Paul perhaps sa Corinthians. Kasi ang purpose ng language, di ba? Either it separates people or unites people. Sabado na naman. Ay, salamat sa Diyos at makakapagpahinga na naman matapos ang isang linggong pagtatrabaho. Kapag si Grace naman ay magiging busy sa mga gawain sa simbahan. Pero, kultura namin mag-asawa na kumain ng sabay kahit gaano pa ka-busy ang magiging araw namin. Kain tayo! Kain! Bago ang lahat, aalis na po si Mrs. papuntang church. Bye-bye! Konnichiwa! Kaya, See you later, Papa, ha? Simbang gabi. si
Simbang gabi, simbang gabi. Simbang gabi. Papasok na si Dora. Dora. See you later, Papa. Bye-bye. Love you. I love you too. Oh my gosh. Bye, Pa. Ingat lang. Tuloy tayo. Tapos na. So backstory tayo. Matagal na talaga kami nagvo-vlog. Which parang before pandemic pa, nagvo-vlog na kami. Pero dahil sa mga business na nangyari, ako na nagtatrabaho at si Grace naman ay busy sa church, hindi na talaga kami nagvo-vlog. Also dahil sa maraming mga policies ang YouTube at Facebook, kagaya ng mga copyrighted songs, at kaya medyo, at again dahil sa kabisihan, hindi namin tunuloy yung pag-vlog. Tapos yung mga videos namin sa YouTube dinownload namin, tapos binura namin lahat ng mga videos. In a way, nakatago pa rin naman yung mga videos sa aming mga PC. Pero na-realize ko, parang napaka-therapeutic pa lang pag-vlog. In a way, para siyang diary. Parang kinakausap yung sarili mo, kinakausap mo yung future na ikaw, na i-remind mo yung sarili mo, nire-remind namin yung sarili namin, kami ni Grace, na kailangan namin i-refresh yung mga memory namin pagdating sa aming mga goals, reminders para sa sarili, lalo na patungkol sa mga goals namin, sa health namin, at kung ano-ano pang aspeto ng buhay. So it's actually, kind of like a diary, but this is somehow a bit of an open diary, mga labs. So ngayong patapos ng 2023 at malapit ng 2024, bakit naman hindi? Bakit hindi simulan ulit yung pag-vlog? Bakit hindi simulan o ipagpatuloy ang nasimulan, mga panibagong vlogs, panibagong diaries, panibagong reminders, panibagong memories. At sana future Ken at Grace, sana maging disiplinado kayo na mag-record, mag-shoot, at i-document ang buhay. Life's good, kahit na maraming challenges. At ngayon na malapit ang pagpasko, sana magiging masaya at mapayapa ang Pasko at sa mga susunod na araw at sa panibagong taon. Lapit na, 2024.